napakasarap po na awitin na sa biyaya ng Panginoon at tayo po ay naligtas. At ngayong umaga po, para po sa ating pag-aaral po ng salita ng Panginoon. So, pag-aaralan po natin ngayong umaga kung paano po, last week na pag-aaralan natin ang suffering Messiah. Pag sinabi pong Messiah or Christ, siya po yung anointed one na magliligtas sa lahat po ng tao na pinalala ng Panginoon. Nakita natin po sa Isaiah 53 kung paano siya nagbayad sa kasalanan and everything po. Kaya may request na ibalik niyo po ang inyong pong mga Bible in Isaiah 53. In Isaiah 53, Isaiah 53 po. Ang pag-aaralan po natin sa umaga po ito, kung paano po si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ayon sa mga kasulatan. Napakalaga po na makilala natin muna sino ba yung Kristo po. Dahil ang mundo po natin ginagalawan ay napakarami po Kristo. Tulad nga na nabanggit natin last week, merong Kristo na maitim. Ang mundo pong ito, merong Kristo na maliit, may Kristo na mahaba ang buhok, may Kristo na hindi tayo huhusgahan. Yun po ang mga Kristo ng Bible, ng mundo pong ito. Pero nakita natin last week, meron palang Kristo ang Bible. At yung Kristo po ng Bible, ito po yung nakita natin in Isaiah 53, na siya yung magbabayad ng ating mga kasalanan, siya yung magbabata ng ating mga kalungkutan and everything else. Now, in Isaiah 53, nakita natin po dito, sa ating pong pag-aaral in Isaiah 53, sige po, Mike, anong page po? 412. 412. O sige po, sa inyo pong mga Bible, buksan niyo po sa 412. Now, ito po yung napakahalaga. Now, ang ating pong Panginoong Kristo, ang ating pong Panginoong Kristo, ito po ang isang bagay. Ang pagkaalam sa kung sino si Kristo ng Bible ay isang bagay na napaka-importante po. Dahil sa pananampalataya po sa Panginoon Kristo, kailangan masigurado natin na yung Kristo ng Bible ang ating sinasampalatayaan. Dahil ang Ebanghelyo, bahagi po ng Ebanghelyo isang pananampalataya sa tunay na Kristo. Kung halimbawa ako po'y mananampalataya sa isang maling Kristo, halimbawa mananampalataya ako na si Nazareno, ang aking tagapagligtas, hindi po ako maliligtas noon. Now tingnan niyo po, ang Panginoong Kristo po, siya po ay na-prophesy sa maraming bahagi po ng Old Testament. Isang bagay na makita natin, ang Panginoong Kristo po ay na-propesiya in the Old Testament, katulad po ng kapanganakan po ng ating Panginoong Kristo, yung pong virgin birth ng ating Panginoong Kristo, yung po ay nakita po ni Prophet Micah. Yung pong kapanganakan din ng ating Panginoong Kristo sa Bethlehem, siya po ay nahulaan din in the Old Testament. Yung pong mga miracles na gagawin ng ating Panginoong Kristo, siya din po ay nakita ng Old Testament prophets. Yung pong pagpasok po ng Panginoong Kristo sa Jerusalem, nasakay sa isang maliit na asno, yung po ay nakita din in the Old Testament. So, sa ating pong pag-aaral, titingnan natin paano ang Panginoong Kristo namatay para sa ating kasalanan, katulad ng nahulaan siya ng mga Old Testament prophets. Now, pag sinabi pong Old Testament, ito po yung period of time kung saan maraming mga mananampalataya ang nabuhay bago ipanganak ang ating Panginoong Kristo. Now, ang period of time po natin, kung pag-aaralan niyo po, meron po, pwede natin i-simplify ang period of time sa dalawang bahagi. Yung Old Testament, panahon po ni Abraham, ni Noah, naalala niyo po yun, sina Samuel, sina Jonah, yun po yung Old Testament. Ibig sabihin, bago ang Panginoong Kristo ipanganak. That's the Old Testament. We can simplify it like that. Pag sinabi naman New Testament, ito naman yung panahon ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, panahon ni Peter. So, yun po ang New Testament. Yun namang New Testament is pagkatapos ang Panginoong Kristo ay ipapos. Yun po, we can simplify it like that. So, katulad ng binabanggit ko,
ang Old Testament po, ito po yung panahon kung saan hindi pa ipinapanganak ang ating Panginoong Kristo. Now, tulad na nabanggit ko po sa inyo, yung po kapanganakan ng Panginoong Kristo ay nakita na siya ng Old Testament. Ibig sabihin, kung parang halimbawa po, si Micah, bago pa man ipanganak ang ating Panginoong Kristo, 700 taon, nakita na ni Micah kung paano ipapanganak ang ating Panginoong Kristo. It's amazing prophecy po. Sa ating panahon po, hindi na po yan kayang magawa ng sino man. Marami pong nagsasabi, may mga prophets, false prophet, ang secular na mundo, pero yun po ay mga false prophecy. Katulad ng naalala niyo po na in 2012, magugunaw na daw ang mundo. Yun po ay mga prophecy na ginawa na hinulaan nila na hindi naman nagkatotoo. Pero pagka sinabi pong prophecy in the Bible, or hula sa Tagalog, pag sinabing prophecy or hula, ito po yung mga kaganapan na nakita po ng mga propeta na hindi pa nangyayari. So, yan po ay napakalagang makita natin. Pag sinabing prophecy sa Bible or hula, ito yung kaganapan na mangyayari pa lamang, pero nasulat na sa Bible. That's a prophecy. Yun po ang according to the scripture, ang Panginoong Kristo ay namatay ayon sa pagkakahula ng maraming propeta. Now, tingnan natin po. Now, tingnan nyo muna, bago ipitin nyo lang sa Isaiah 53, babalik tayo dyan. Tingnan nyo po in Revelations 13. Revelations 13:8. Ipitin nyo lamang po ang inyong mga Bible sa Isaiah 53. Babalikan po natin yan. And by the way, marami po tayong verses ngayong umaga. So, kaya napakalaga na familiar tayo sa paghawak ng Bible. In Revelations 13:8, basahin po natin ng sabay-sabay. Revelations 13. Ang Revelation po ay nasa huling bahagi ng Bible. Yun po ang huling libro ng the Bible. Revelation, anong page po ate? 619. Sige po, hintayin namin kayo. Sige, napakalaga nito. 619. Buksan nyo yung mga Bible in 619. Andiyan na po kayo? Andiyan na. Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Revelations 13:8. Ang sabi dito, ready? Read. And all that dwell upon the earth shall worship Him, whose names are not written in the book of life of the last, named from the foundation of the world. Pansinin niyo po yung sinabi dito ni John the Beloved na nakita niya na ang Panginoong Kristo, ang sabi niya, is the Lamb slain from the foundation of the world. Ibig sabihin, bago pa man daw likhain ang mundo ito, bago pa man ang lahat ng bagay, bago pa man malikha ang mga anghel, bago pa man malikha ang langit at lupa, bago pa man yung panahon ni Adam and Eve, ang sabi ng Bible, ang ating Panginoong Kristo was already slain from the foundation of the world. Anong ibig sabihin nito? Kung pag-aaralan natin yung history, ang ating Panginoong Kristo ay napako lamang 2,000 years ago. Yun po ang panahon ng New Testament, around 2,000 years ago. Pero paano sinabi dito na ang Panginoong Kristo is the Lamb slain from the foundation of the world? Ang ibig sabihin po dito, sa harapan po ng Diyos Ama, ang plano po ng kaligtasan is already settled, ay naplano na po ng Panginoon. Alam na ng Panginoon, dahil alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Alam ng Panginoon na magkakasala ang tao. Alam ng Panginoon na kailangan maligtas ang mga tao. At alam ng Panginoon na darating na ang Panginoong Kristo ay magbabayad ng kasalanan ng sanlibutan. Yun po ang nakita natin dito. Kaya po, in the Old Testament pa lamang, yung lumang panahon, sa lumang tipan, marami ng propesiya ang nabanggit patungkol po sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Dahil ang Panginoong Kristo po is the Lamb slain from the foundation of the world. Bago pa man likhain ang lahat ng bagay, bago pa man maisilang tayo, ang kaligtasan na gagawin ng Panginoong Kristo ay nasa plano na ng Panginoon. Is forever. Before the foundation of the world, the Lord Jesus Christ was already slain before God the Father. Napakalaga po yan. Kaya po sa Old Testament, mapapansin niyo po kung pag-aaralan niyo po yung lumang tipan from Genesis hanggang Malakay,
Napakarami pong pagkakataon na ang ating Panginoong Kristo po ay inilarawan po ng lumang tipan. Kung pag-aaralan niyo po ang panahon ni Noah, ang Noah's Ark, alam niyo po ba ang Noah's Ark is ay tipo ng ating Panginoong Kristo. Kung pag-aaralan niyo po yung panahon po ni Moises, yung kung nagkaroon ng maraming ahas na si Moses po ay mayroong tungkod na itinaas, yung po ay picture po ng ating Panginoong Kristo. Kung pag-aaralan niyo po yung panahon na si Abraham ay i-offer niya si Isaac, yung malapit ng saksakin ni Abraham, kanyang anak na si Isaac, ang sabi dumating na anghel at inigil si Abraham at nakita na merong ram na nakatali na nataliso doon isang tinikan at yung ram na yun ang in-offer. That's the picture of the Lord Jesus Christ. Naalala niyo po ba yung si Eva at Adan ay nagkasala at nakita nila na hubad pala kami. Naalala niyo po na ang Panginoon ay pumatay ng isang animal, isang hayop, at yung balat nung hayop niya ang ibinalot kina Eva at Adan. That's the picture of the Lord Jesus Christ. Kung pag-aaralan niyo din po ang tabernacle system, yan po ay picture ng ating Panginoong Kristo. Ang Panginoong Kristo po ang liwanag ng candlestick. Ang Panginoong Kristo din po ay picture ng high priest. Ang Panginoong Kristo po ang picture po ng altar sacrifice. So, yan po ay napakahalaga na makita natin. Ang Messiah, ang Kristo ng Bible, ito po ay napropesya ng matagal na panahon na. Actually, kung pag-aaralan niyo po, ang mga Hudyo po, they're expecting sa isang Messiah. Alam po nila yan. Dahil yun po ay nakaplano sa before the foundation of the world, ang pagkamatay ng Panginoong Kristo. Now, that's one thing po na maunawaan natin. So, ang point ng ating pinag-aaralan, yung palang pagkamatay ng ating Panginoong Kristo, 2,000 taon na nakakalipas, yung pala ay matagal nang naplano, matagal nang nahulaan, matagal nang ibinanggit sa maraming tao. At dito natin sa umagang ito, pag titingnan natin, ano po yung mga passages in the Old Testament na nagsasabi ng pagkamatay ng ating Panginoong Kristo. Now, tingnan niyo po, balik po kayo sa Isaiah 53, Isaiah 53, ang ating pinag-aaralan, paano si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan according to the Scriptures. Dahil napakalaga po yan na maunawaan natin. Hindi po ang Panginoong Kristo ay aksidente lamang na napako sa krus. Hindi po aksidente lamang yun. Yung pong lahat ng yun ay plano ng Panginoon. Ang kaligtasan po ay pinalano ng ating Panginoon para sa ating lahat. Tingnan niyo po, in Isaiah 53 verse 5 and 6, in Isaiah 53 verse 5 and 6, ang sabi dito, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord had laid on Him the iniquity of us all. So makikita natin yung suffering na naranasan ng ating Panginoong Kristo para sa ating mga kasalanan ay nakita na po ni Prophet Isaiah. Ito pong Isaiah 53 na binasa natin, ito po'y naisulat 700 taon bago pa man ipanganak ating Panginoong Kristo. Can you imagine that? 700 taon? Sino sa inyo ang meron pang buhay na lolo? Sino sa inyo? Meron pa kayo? Sino sa inyo yung buhay pa yung tatay ng kanyang lolo? Ate Chris, yung tatay ni lolo mo, buhay pa? Hindi pa, hindi na. Actually, parang wala na. Pagka sinabing 700 taon, ikapitong lolo, buhay pa ba ang ikapitong lolo ninyo? Siguro, wala na siguro sa atin. Ganun po kahaba yung 700 taon. Can you imagine? Siguro, 7 or 10 lolo ang nakalipas. Ang point dito natin is, ganun kahabang panahon, around 700 years. Parang 7 lolo na ang namatay sa atin. Ganun ang pagitan ng nakita ni Isaiah na ang Panginoong Kristo ay magbabayad ng ating mga kasalanan. Siya'y hahagpitin, siya'y lalapastanganin, siya'y hahamakin, siya'y bubugin, siya'y ilalapit ko. Can you imagine 700 taon na bago
mangyayari yung pagkaganapang ini, nakita na yun ni Prophet Isaiah. Tingnan niyo po in Isaiah 53 verse 8. Isaiah 53 verse 8, basahin natin ng sabay-sabay. Nandiyan kayo? Isaiah 53 verse 8, ready? Read. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he has cut off out of the land of the living, for the transgression of my people was stricken. Can you imagine? Even yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo ay nakita ni Prophet Isaiah. Actually, makikita niyo din po dito kung paano po siya ay pinagpasapasahan ng maraming tao. Caiaphas, Ananias, Pilate, di ba? Kung pag-aaralan niyo po yung umaga na nilitis ang ating Panginoong Kristo, siya po dinala ng mga tao sa high priest, sa governor. Pero makita natin dito in verse number 8, even yung kamatayan ng Panginoong Kristo ay nakita. Sabi doon, for he was cut off out of the land of the living. Ang ibig sabihin po yun, yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo, nakita din ni Prophet Isaiah. 700 taon bago pa man mangyari yun. Isa pa pong talata in Daniel chapter 9. In Daniel chapter 9, hindi lamang si Isaiah. Siguro kung si Isaiah lang ang magsasabi ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo, pwede natin sabihin siguro natsambahan lamang ni Isaiah yung hula na yun. Siguro, nagkataon lamang na nakita niya Isaiah yun. Pero hindi po eh. Tingnan niyo po in Daniel chapter 9. Daniel chapter 9. Daniel chapter 9. Sige po, kung sino po ako nang makakita, tingnan natin yung page pagka nakita. Ate Grace, nakita mo na dyan sa Bible niyo po. Daniel 9:26. 497. Sige po, sa inyo po, inyong mga Bible sa 497. Daniel 9:26. Daniel chapter 9 verse 26. Now, kung si Isaiah lamang yung nakachamba, siguro nakasabi ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo, kung si Isaiah lamang ang nakapagsabi or nakahula ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo, pwede natin sabihin ay siguro nagkataon lang to. Ay siguro natsambahan lang to na Isaiah. Pero hindi po. Tingnan niyo po in Daniel chapter 9 verse 26. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Read. And after 3 and 2 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city, and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war, desolation are determined. Now, gusto kong pansinin niyo yung shall Messiah be cut off. Yung Messiah po dito is Christ sa wikang Griego. Shall Messiah be cut off? Actually, kung pag-aaralan niyo po, ito po yung prophecy ni Daniel, the 70th week of Daniel. It's another part na napakahalagang pag-aaralan. Pero gusto kong pansinin dito na even si Daniel, around 500 years bago pa man ipanganak ang ating Panginoong Kristo, nakita niya na mamamatay ang Panginoong Kristo, ang Messiah. Can you imagine? 500 years bago panganak ang ating Panginoong Kristo, nakita ni Daniel ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo. At isang bagay na makita niyo dito, sabi ni Daniel, but not for himself. Hindi dahil sa kanyang kasalanan, hindi dahil meron siyang nagawang mali, hindi dahil kriminal ang ating Panginoong Kristo. Naalala niyo po ba nung si Pilate ay nililitis ang ating Panginoong Kristo? Ang sabi ni Pilate, ni Pilato, wala akong makitang kasalanan sa tao ito na siya'y karapat-dapat na ipako sa krus. Hindi siya dapat mapako dahil siya'y walang nagawang kasalanan. At yun po ay nakita din ni Daniel, not for himself. The Messiah will be cut off, not for himself, kundi sa kasalanan po natin. 500 years. Ang bago pa man nangyari, nakita ni Daniel.
Now, tingnan pa natin. Nakita natin sa Isaiah 53, yung suffering na naranasan ng ating Panginoong Kristo. Nakita ni Isaiah, yung kamatayan ng Panginoong Kristo. Nakita ni Isaiah and ni Daniel. And in Psalm 22, verse number 6 to 8, at Grace, anong page po? 327. 327 po. In Psalm 22, 327, sa inyo pong mga Bible, page 327. In Psalm 22, verse number 6 to 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nandiyan po kayo? Sige, hintayin natin. Yung iba. Psalm 22, verse 6 to 8. Ready? Read. But I am a worm and no man, a reproach of men, and despise of the people. All they that see me laugh me to scorn. They shoot out the lip, they shake the head, saying, He trusted in the Lord, He will deliver him. Let him deliver him, seeing He delighted in him. The prophecy that the people would mock Jesus was seen by David. Now, ito pong panahon na ito na nisulat ni David ang Psalm 22. Ito po 1,000 taon bago ipanganak ang ating Panginoong Kristo. 1,000 taon. Ang sabi dito, yung pangungutya ng mga tao at magtatayo ng templo muli ng 3 araw. Pero bakit hindi siya bumaba dito at iligtas niya yung kanyang sarili at kami mananampalataya kung paano nila kutsain ang ating Panginoong Kristo? Naalala niyo po ba yung isang magnanakaw na sinasabi mo na ikaw ang Kristo, sinasabi mo ikaw ang tagapagligtas, pero bakit hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili? Kung ikaw nga ang Panginoon, kung ikaw nga ang Kristo, bumaba ka dyan, iligtas mo yung sarili mo, at iligtas mo din kami. Can you imagine yung pangungutya na naranasan ng ating Panginoon Kristo na nangyari sa Calvary? Lahat po ng yun ay nakita ni David, yung pong binasa natin. Sabi doon, all they that see me love me to scorn. Lahat ng nakakita sa ating Panginoong Kristo habang siya'y nakapako, pinagtatawanan ng ating Panginoong Kristo. At yan po ay nangyari 2,000 years ago. Can you imagine yung kahihiyan na naranasan ng ating Panginoong Kristo? Alam niyo po ba yung pagkakataon na nilalatigo ng mga sundalo ang ating Panginoong Kristo? Ang ginawa po ng mga sundalo, gumawa sila ng koronang tinik at gumawa sila ng robe, na purple robe, upang kutsain ang ating Panginoong Kristo na sinasabi ng mga sundalo na akala ko ba ikaw ang hari o ito yung koronang tinik? At kinutsa ang ating Panginoong Kristo ng mga Roman soldier. Now, pangungutya na naranasan ng ating Panginoong Kristo na mararanasan ng Panginoong Kristo ay nakita na po ng Old Testament. Ano po? Makikita niyo din po dun sa ating binasa kung paano yung pong mga Roman soldiers na nakapalibot sa kanya. Hinalintulad po dito ni David na para silang mga aso. Hindi po literal na mga aso po sila, pero ang point po dito is parang kung paano po sila kumilos ay parang wild animals. Kung paano po nila tratuhin ang ating Panginoong Kristo ay para silang mga aso. Ganun po ang naranasan ng ating Panginoong Kristo. Nakita din po natin dito yung paghihirap ng ating Panginoong Kristo, yung kalakasan ng Panginoong Kristo ay naubos. Can you imagine? Yung tipong bugbugin ka, yung tipong tadsyakan ka, yung tipong pagbuhating ka pa ng cross. Yung lakas ng ating Panginoong Kristo ay sabi doon, my strength is dried up like a potsherd ay natuyo. Ang akin kung makikita niyo din po dito, yung pagkauhaw ng ating Panginoong Kristo ay nakita din ni David. Naalala niyo po ba na habang nakapako ang ating Panginoong Kristo, sabi ng Panginoong Kristo, nauuhaw ako. Naalala niyo yung story na yun, na nauuhaw ang ating Panginoong Kristo. At dito, dun sa ating binasa, nakita din siya ni David. Paano nangyari yun? It's by divine inspiration of Psalm 22. Ano pa po? Tingnan niyo po, in verse 17. Basahin natin yung panugsong po, verse 17. Ready? Read. I may tell all my bones, they look and stare upon me.
Now, kung paano yung mga tao ay tititigan ng ating Panginoong Kristo, ay nakita din ni David. Yung sabi doon, they look and stare upon me. Paano nangyari yun? Di ba? Naalala niyo po ba? Nung crucifixion po, pagkatapos maipako sa krus, anong ginagawa po sa krus? Di ba? Iniaangat to upang lahat ng tao ay makita. Actually, that's a type ng ginawa ng Roman Empire upang hindi gayahin ng mga kriminal. It's a public execution. Sa ating panahon, nung meron pang death penalty sa Pilipinas, hindi naman publicly pinapakita na merong binibitay dito sa Pilipinas. It's a secret. Halimbawa, merong kriminal, nung panahon, I think panahon pa ito ni Era, I don't know, yung panahon ni Ramos, kapag ka merong pinapatay dito sa Pilipinas na kriminal, hindi po siya publicly pinapatay. Hindi po siya publicly na pinapakita. Hindi siya katulad ng panahon ng Roman Empire. Nung panahon ng Roman Empire, kapag ka ito ay bigitayin, publicly kang ipapakita sa lahat ng tao na itong tao ito ay magnanakaw, kaya siya napakot, kaya siya nabitay dahil magnanakaw siya publicly. At dito, makikita natin, ang point natin dito, yung paano tinitigan ng maraming tao ang ating Panginoong Kristo habang siya'y nakapako. Nakita niya siya ni David. Sabi lang, they look and stare upon me. They look and stare upon me. Paano po yun? During the crucifixion. Ano pa po? Tingnan niyo po in verse number in verse number 18. Verse number 18. Basahin natin. Ready? Read. They parted my garments among them and cast blood upon my vesture. Pinagsugalan ang kanyang mga damit. Kung alam niyo po yung story, kung babasahin niyo po yung Gospel accounts, at siguro nakapanood na kayo ng pelikula ng crucifixion ng ating Panginoong Kristo, alam niyo na pinagsugalan ang kanyang damit, di ba? Sino nagsugal noon? Yung mga Roman soldiers. Sabi nila, huwag na natin pagtalunan yung damit ng Jesus. Pagsugalan na lang natin to. And 1,000 years bago mangyari yun, nakita siya ni David. They part my garments among them and cast lots upon my vesture. Paano nangyari yun? It's by divine inspiration of Psalm 22. Yung paano pinagsugalan yung damit ng ating Panginoong Kristo, nakita din siya ni David. Ano pa po? In Psalm 22 verse 1, in Psalm 22 verse 1, balik lang tayo dun sa verse 1. Ready? Read. My God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me, and from the words of my groaning? Alam niyo po ba itong, tingnan niyo po, as a cross-reference lamang, because this is very important. Tingnan niyo po in Mark 15:34. Mark 15:34. Ipitin niyo dyan sa Psalm 22 verse 1. At puntahan niyo po yung Mark 15:34. Ang Mark po ay New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John. I-grace, anong page po? 564. 564. Sige po, 564. Mark 15:34. Mark 15:34. Nandiyan na po kayo? Basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Read. And at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, My God, why hast thou forsaken me? Now, yung sa Book of Mark, ito po yung actual na pangyayari na ang Panginoong Kristo yun na yung nakapako. Pero dun sa Psalm 22, nabanggit ni David yung exact words na sasabihin ng Panginoong Kristo alas 3 ng hapon. My God, why hast thou forsaken me? Paano nangyari yun? It was a prophecy. Ito ay hula na nangyari sa pagkamatay ng ating Panginoong Kristo. So, ang makita natin sa pag-aaral natin sa umaga ito, actually,
in Isaiah 53 verse 9, siguro tingnan niyo na lamang po sa bahay. In Isaiah 53:9, nakikita din natin po doon, even po yung pagkakalibing ng ating Panginoong Kristo. Yun po yung nahulaan din ni Prophet Isaiah. Kung pag-aaralan niyo po, ang Panginoong Kristo po, siya po yung nilibing sa libingan ng isang mayaman. Sa isang libingan po ng isang mayaman, which is prophesied din in Isaiah 53 verse 9. Now, ang point po ng ating pag-aaral po dito, yung pong pagkamatay ng ating Panginoong Kristo para po sa ating kasalanan, it was prophesied ng matagal na panahon. Hindi siya parang aksidenteng nangyari na ay naawa ang Panginoong Kristo nung nakita niya yung mga tao na siya nabuhay. Sige, i-offer niyo na lang ang kanyang sarili para sa kamatayan, para sa kasalanan ng mga tao. Hindi po ganun. Ang plano po ng kaligtasan, ito po'y pinalanan na ng Panginoon before the foundation of the world. Katulad ng binasa natin sa Revelations 13, ang pagkakapako po ng ating Panginoong Kristo at pagbabayad po ng kasalanan ng Panginoong Kristo para sa ating pong mga kasalanan, ito po ay naplano na bago ang likay ng mundo ito. At alam niyo po ba, sa maraming panahon na darating, ang mga mananampalataya po sa kalangitan, yung pong redemption na ginawa ng ating Panginoong Kristo, yun pa rin po ang tema ng pagpupuri ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Actually, yung pong Revelations 13, yun po ay propesiya na nakita din ni John the Beloved na mangyayari sa hinaharap. Kung paano po ang mga mananampalataya sa kalangitan ay pupurihin ang ating Panginoong Kristo dahil sa ginawa niya sa krus po ng Kalbaryo. So, ang point natin dito sa ating pag-aaral, ang sentro po ng history ng lahat ng tao, history of mankind, ay yung crucifixion ng ating Panginoong Kristo. Hindi po ito one time, hindi po ito parang accident tulad ng banggit ko kanina. The crucifixion, the death of Christ for our sin is according to Scriptures. Ibig sabihin nun, yun po ay nakita ng Old Testament pa lamang. Nakita ni David, nakita ni Isaiah, nakita ni Daniel. Actually, doon din po nanampalataya si Abraham, sina David. They are all believing na mayroong Messiah na dadating na magbabayad ng kanilang kasalanan. So, ang tanong sa umaga ito, how do you believe ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo? Dahil sabi ng Bible, kailangan natin sampalatayaan ang Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo po ay kung paano ang ating Panginoong Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Ang isa pong problema sa mga Hudyo, hanggang sa panahon natin ngayon, they're expecting sa isang Messiah. Sila po'y naghihintay ng Messiah, pero they don't believe for a suffering Messiah. Hindi nila tinatanggap na ang Messiah nila po ay magsasuffer at magbabayad ng kasalanan. They're expecting sa isang majestic entrance ng isang Messiah, a glorious entrance ng isang Messiah. Yes po, mangyayari po yun sa hinaharap. Ang Panginoong Kristo po'y dadating gloriously sa mundo po ito. Pero ang bansang Israel po, ang mga Hudyo, they don't believe that. Pero nakita natin sa umaga ito na ang dami palang talata in the Old Testament na nagsasabi ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga ang tanong sa umaga nito, how do you believe the death of Christ? Are you still, kasi tandaan niyo po, lagi ko pong binabato po sa inyo, meron pong tinatawag ang Bible na believing in vain. Pwede mo pagtiwalaan ang ating Panginoong Kristo na siya'y namatay para sa kasalanan, pero ito po'y walang impact sa iyong buhay. Wala itong impact sa iyong buhay. Meron pong isang kasabihan ng Christ died is a historical fact. Ang Panginoong Kristo ay namatay, ito isang history event. Christ died for sin is a theological truth. Ang Panginoong Kristo ay namatay para sa kasalanan. It's a theological truth. It's a truth theologically. But Christ died for my sin is a life-changing faith. Yung makita mo na
Kaya pala napako ang Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa aking pagsisinungaling, para sa aking pagsuway sa aking magulang, para sa aking pangungupit, para sa aking pagdadaya sa exam. It's a life-changing faith. Yung makita mo na kaya pala siya ang Panginoong Kristo ay napako sa krus is dahil sa aking mga paglabag sa utusan ng Panginoon. That's faith. Ang tanong sa umaga nito, meron ka ba ngayon ganang pananampalataya sa Panginoong Kristo? Meron ka ba? Dahil yan lamang ang klase ng pananampalataya na nakapagligtas, a saving faith. Pero kung pagtitiwalaan mo lamang, kung maniniwala ka lamang na parang isang istorya ang ginawa ng ating Panginoong Kristo, hindi po yan makapagligtas. Ang ginawa ng Panginoong Kristo, hindi lamang natin dapat itrato na isang istorya. That's something na ang buong history ng lahat ng tao ay nakasentro. Nakita natin na before foundation of the world, nasa plano na ng Diyos Ama ang gagawin ng Panginoong Kristo at sa darating na hinaharap ang mga mananampalataya sa kalangitan, yung pa rin po ang pagpupuri sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga, sa umagang ito, meron ka bang saving faith sa umagang ito? Tayo po lahat ay yumuko, tayo po lahat ay manalangin. Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagpapakita na yung ginawa pala ng aming Panginoong Kristo sa krus po ng Kalbaryo. Ito'y matagal na naisulat sa Old Testament. Nakita po ni Prophet Isaiah, nakita ni Prophet Daniel, nakita din even King David. Kaya nga, Ama, pinupuri namin kayo sa kabutihan po ninyo sa amin na ipinaunawa niyo po ang mga bagay nito sa amin. We pray and ask na ang katotohanan nito ay hindi po walang kabuluhan lamang sa amin pong mga buhay. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo, amen. Meron lamang tayo 2 to 3 minutes na invitation time. If you have something to pray, kung meron po kayo gustong ipanalangin sa Panginoon, 2 to 3 minutes po. At pagkatapos niyo po, remain silent lang po. Salamat po. Let's pray. Ang naming Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa natapos po namin pananampahan. Salamat sa kabutihan at katapatan niyo. Salamat sa Banal na Espiritu
At salamat din naman at pinupuri namin ang aming pong Panginoong Kristo. At siya po ang nagbayad ng aming mga kasalanan. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo, Amen. Salamat po, Word is